pinapakilala natin yung sitwasyon ng isang tao sa harap ng Panginoon, ano ba yung kabayaran ng situation na yon. Pero hindi lang natatapos dun, ano yung kabutihan ng Panginoon, ano yung ginawa niya, at ano yung makukuha natin dun sa kabutihan ng Panginoon sa bandang huli. Diba? And then, ito yung problema sa maraming Kristiyan. Ito yung problema nowadays, no? Once na nabahagian natin yung isang tao, hindi kasi pwedeng hanggang doon na lang. Diba? So, dito papasok yung next lesson natin. Hindi pwede once na bahagyan mo isang tao is wala nang mangyayaring changes. Or, common sa atin na pag na-save na, sabi, okay, meron na, sabi nila lang save ngayon, meron tayong 10. And then, what comes after that? Anong meron pagkatapos yan? Yun lang ba yun? Bilang lang ba yun ng mga naligtas? Or meron pa tayong susunod na kailangan gawin? Meron tayong tinatawag na follow-up. Then the follow-up niya, doon natin may explain sa kanya yung tinatawag na dito sa repentance. Of course, after yun, ng assurance of salvation. Once na-assure natin, dito papasok yung discipleship. And then dito, pag-uusapan natin, lesson 1, basic Bible truths, yung mga katotohanan sa Biblia. Bakit nga ba natin kailangan ng katotohanan? Simple lang, especially tayo mga Pinoy, marami tayong iba-ibang kinalakyan. Diba, Naimel, no? Si Naimel siguro dati ay, dumaan ka ba sa mga pamahiin, ay? Ma-echo po ata po, sir. Di ba ma-echo? Ma-echo? Walang echo eh. Parang sarap kumanta pag ganito po, sir. Diba? Lahat tayo, dumaan tayo sa mga pamahiin. Marami tayong mga pamahiin, no? Nakaraan, nung nawala si Papa, ang daming pamahiin dun sa side ng family ko eh. Ang hirap kumilos pag maraming pamahiin. Dumaan tayo dyan. So that's why kailangan natin ng katotohanan mula sa Biblia, hindi lang about sa pamahiin, kundi sa mga pinaniniwalaan natin, especially pagdating sa salvation, sa katotohanan pagdating sa kaligtasan. Ano ba yung dapat na nakabalot sa ating mga Kristiyano, dapat alam natin at hindi lang alam. Minsan kasi alam natin pero hindi natin pinangangawaan. Diba? So, dapat pinangangawakan natin yung mga bagay na to. So, basic Bible truths. So, let's define first what is repentance. Pag-uusapan natin, part 1 is repentance. Tingin ko naman aabot to, Pastor, hanggang 10. Maiksi lang po. So, pag-usapan natin what is repentance. So, ilang beses nang natalakay previously ni Pastor Bing ang repentance, kay Pastor Gilbert din, even kay Pastor Cal. Di ba, naalala ko ng bata-bata ka na pag-aralan niya. No? Pero tignan natin, merong dalawang definition ng repentance. One is yung based sa Bible. Second is yung earthly definition. Earthly definition, according to Webster Dictionary, pag sinabing repentance, ito ni-screenshot ko kanina. According kay Webster, the action of process of repenting especially of misdeeds or moral shortcomings. Pag sinabing repentance, sabi ni Webster, yung magsisisi ka lang sa kasalanan mo, that's it. Diba? So madali lang pag sinabing repentance, pero pag sinabi ni Webster, pero sa Bible, iba ang definition ng repentance. Hindi lang basta magsisi ka lang sa mga kasalanan mo. Kasi lahat ng tao pwedeng magsabing, ay, nagrepent na ako kung yan lang yung basis ng Biblia. Magsisi ka lang yun, that's it. Hindi po. Ang sabi na Biblia, sabi sa repentance, biblical repentance means turning to God and a change of mind toward God that results in a change of life. Hindi lang basta magsisi ka sa kasalanan mo, merong pagtalikod sa kasalanan mo, merong pagbabago ng buhay ng isang tao. That's why sabi ng Biblia, pag isang tao tumanggap sa Panginoon, but wala na, hindi na old sinful nature ng new sinful nature na. Kaya maganda rin talaga ma-follow up ang isang tao once na bahagian ng salita ng Panginoon, di ba? Ito yung pinaka-challenge. So that is the biblical definition of repentance. So turning to God and a change of mind, change of life, change of belief. Hindi na based sa tradition, hindi na based sa mga nakalakihan natin, kundi base na sa katotohanan na nagmumula sa Biblia. Yan, nandiyan po ba kayo sa Amen? Amen. Tuloy na. So, verses, basahin natin. Matthew chapter 3, verse 1 and 2. Anyone? Matthew chapter 3, verse 1 and 2.
Sige, define pa natin ng repent. Anyone? Sino pwede ba? Sige, Naimel. The answer in verse 22, in those days, they John the Baptist, preaching in the wilderness of Judea, to see the great news, for the kingdom of heaven is at hand. Yeah, thank you, Nanay Mel. Sige, next, tuloy-tuloy natin. Luke chapter 5, verse 32. Siguro sa points na lang tayo magbasa. Ako muna magbasa. Luke chapter 5, verse 32. According to Luke chapter 5, verse 32, sabi dito, I came not to call the righteous but sinners to repentance. Diba? So another definition of repent. Alam nyo, isa sa mga nakalakihan nating kataga, diba? Saying, pag nagbabahagi, tapos after nyo masyaran, tapos pag dinala nyo dito, gusto nyo dalhin dito, narinig nyo na yung salitang, ay ayoko, baka masunog ako. Narinig nyo na yan, di ba? Di ba, Pastor? Usong-uso yan, di ba? Pag nag-share tayo, kadalasan sinasabi nila. Pero ito yung kailangan nating i-break na paniniwala, no? Hindi tayo nandito kasi matutuwid tayo. Hindi. Nandito tayo kasi tayo yung pinatuwid ng Panginoon. Di ba? Niligtas ng Panginoon. Yun yung katotohanan mula sa Biblia. Sabi kasi dito, I came not to call the righteous. Wala namang matuwid sa atin eh. Wala ni isa, sabi sa Biblia. Matuwid tayo dahil nasa atin ng Panginoon nung tinanggap natin siya. Diba? Nung nagsisi tayo, may change of heart, may change of mind, may change of belief after repentance. Diba? The true definition, biblical truth about repentance. But sinners to repentance. Ano pa? Acts chapter 2, verse 38. Acts chapter 2, verse 38. Sabi dito, Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. So repent and be baptized. Now, baka malito kayo sa part ko na to. So repent and be baptized. So after ng repentance pa yung be baptized. So wala siyang kinalaman pagdating sa salvation. Pero kung sa other part, titignan natin, baptize, immerse doon sa salita ng Panginoon, doon sa Word of God, para mas malinaw sa atin yung pinatutukuyan ng salita ng Panginoon. Ano pa? 17 verse 30 ng Acts. Basahin natin lahat para mas malinaw. Again, definition pa lang po tayo ng repentance. 17 verse 30. And the time of this ignorance God winked, but now commanded all men everywhere to repent. So this is a warning, no? Mula sa Panginoon. Salita ng Panginoon, nakakala natin lahat ng ginagawa natin na hindi, walang paghahatol, balang araw dahil ginanghatol dyan. Sabi dito, so verse 30, now commanded all men everywhere to repent. Ito na nga yung warning sa atin ng salita ng Panginoon, to repent, na magsisi, na magkaroon ng change of mind. Diba? So, and then last is chapter 20, verse 21. Chapter 20, verse 21. Sabi dito, testifying both to the Jews and also to the Greek, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Diba? So, magsisi, tumalikod, diba? Pabalik sa Panginoon, babalik sa Panginoon. Kasi sa Panginoon naman talaga tayo na wala lang dahil sa kasalanan. Diba? So, that is the definition of repentance. So, maiksi lang yan. Now, lesson 2, dito sa part 2, repentance involved a change of view, recognition, as sin. Now, maraming uri ng pagdating sa kasalanan na pinaniwalaan ng mundo. Pero hindi lahat yan is according sa Biblia. Halimbawa, hindi tayo naniniwala sa classification of sins. Ito para mas maintindihan na, Sir, paano, Sir, tuloy na sana ako pag nagtuturo. Paano classification? Naniniwala sa lies, sa blue lies, rainbow lies, green lies. Diba? Alam niya, pag sinabing halimbawa, alam niyo yung movie na si Robin Hood? Ano yan? Anong palabas yun? Basta, ang ginagawa niya, itong mga hero na to, gagawa sila ng isang masamang bagay, pero maganda yung goal nila. Halimbawa, magnanakaw. Halimbawa, gawin ni Brother Marvin, no? Sige, magnanakaw ng 1 kilong bigas. Ipapamigay ko sa church, bibigay ko. Tutulong ako sa gawain. Halimbawa lang, Brother Marvin.
Diba? Maganda yung goal, pero hindi maganda yung paraan. That's called white lies. Hindi tayo naniniwala sa ganong klaseng kasalanan. Walang ganong uring kasalanan. Diba? So, hindi yun according sa Bible. Pero naniniwala tayo, merong mga classification, merong mga uri kung ano ba. Ito, titignan natin dito. So, recognition of sin para ma-recognize natin yung kasalanan na yan. So, titignan natin isa-isa. So, Romans 3:23, Psalms 53 verse 3, and Romans 3:10. So, sin has many aspects and takes many forms. Maraming uri pagdating dito. So, ano bang klase yan? So, number 1, transgression, overstepping the law, missing the mark of God's righteous demand. 1 John chapter 3 verse 4. Anyone? 1 John chapter 3 verse 4. Sige ba? Yeah, anyone? Okay, yun animal. For sin is the transgression of the law. So, tignan natin. Number 1, different form of sin. Sin is a transgression. Transgression, mula sa word nga na trespass. Diba? Pwede natin gawain yung trespass na word dyan eh. So, bakit ba? Paano ba tayo nagiging trespasser? Ano ba ibig sabihin pag trespasser? Diba? Pag sa mga property dyan, pag may nakalagay daw trespassing, minsan sa mga malalayo, mga malalaki, no, pag pumasok, babariling ka talaga agad eh. Kasi may nakalagay din. No trespassing, pwede kang kasuhan. Now, paano ba tayo naging trespasser sa mundo na to? O pagdating sa spiritual, okay? Anyone? Tingin nyo. Kasi originally, di ba, mula nung nakasala, di ba, yung magulang nga si Eva, nung nalay tayo sa Panginoon, di ba, napunto tayo sa mundo, di ba, yung kasalanan, na-adapt natin, di ba, yung kasalanan na yun, naging trespasser tayo, which is hindi naman talaga dapat pagdating doon. Pero dahil nga sa kasalanan na namanan natin, di ba, mula kay Adan at Eva, naging makasalanan dito, naging trespasser tayo. So, sin is a transgression, overstepping of the law, missing the mark of God's righteousness, di ba? Yung pagsalungat doon sa batas na meron natin, especially sa batas ng Biblia. Number 2, another form of sin, bukod sa transgression, it is an error. Romans chapter 3 verse 23. Memorize natin yan. What is Romans 3:23? For the wage of sin is death. Basahin natin. Meron akong minark doon. For all have sinned. For all have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:23. James 5:20. James chapter 5 verse 20. Again, anyone? James chapter 5 verse 20. Sige na ito. So, dun muna tayo sa una. Romans 3:3, no? Error is part from light, diba? Pag-alis doon na nandun sa tama, diba? Kasi nga, ito yung bakit nagawa sa halimbawa. Is natin dito sa mundo. Simple lang yung batas na nakalagay dyan. Pag gawin mo yun, automatic, mali yung sa no? May nakalagay dyan. So, kailangan din, pag gawin mo, ibig sabihin, diba? Or, mali, against salita ng Panginoon. Pero sa pag-aaral, meron tinatawag na norms, meron tinatawag na written. Hindi nakalagay sa Biblia, hindi nakalagay sa batas ng tao, pwede mo gawin. Diba? So, hindi naman ganun na kasalanan, so parang nakakain na natin. Diba? Halimbawa, pagiging genuine yung sa mga bus, sa mga sasakyan, nakita ka matanda, diba? Tapos, paupuin mo
Pag di mo pinaupo, di ba ang tingin mo parang ang sama-sama agad. Yun, di ba? Example ng mga rules. Same sa ng Biblia. Malalaman natin na hindi mo nakalagay sa Biblia o hindi, pero yun sa prinsipyo ng Biblia, hindi mo na kailangan nakuha po rin pagdating doon. So, yun yung mga tawag na unbelievable. So, it is an error. Pwede yung binigyan na dito kanina. Sabi dito, verse 20, let him know that he converted the sinner from the error of his faith, shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sins. So, sin ng mga tao, hindi naman nila alam, especially wala pa sila sa Panginoon, na mali yung ginagawa nila. Di ba? Once na binahagian mo sila ang kagandahan dito, di ba? Hindi na yung kasalanan yung makikita sa kanila pag tumanggap sila sa Panginoon, kundi yung Panginoon na mismo. Di ba? Sabi niyan, and shall hide a multitude of sins. Once na bahagian, natulungan mo pa yung tao, nagamit pa ng Panginoon, bahagian. So, an error, interest, nasabi ko, number 1, leaving the way of divine approval and authority sa will. Kadalasan kasi, at yung diba, kasalanan kung mas nangingibabaw yung freedom natin na gumawa. Diba? Kasi parang, sige na, okay na to. Sa moment, alam niyo, minsan ang nagdi-decide, no, bakit tayo nakakagawa ng kasalanan. Pag naiipit na tayo sa sitwasyon, diba? Na minsan pag naiipit ka sa sitwasyon, tapos hindi ka founded, hindi ka rooted sa salita ng Panginoon, minsan nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi ayon sa salita ng Panginoon, na hindi ayon sa prinsipyo ng Panginoon. Diba? So, kaya minsan, napupunta tayo dun sa kasalanan na yun, nagawa natin yung kasalanan, which is a trespass, transgression, diba? Pagdating error sa salita ng Panginoon. So also sin is a lawlessness. Diba? Another form is lawlessness, spiritual anarchy, and rebellion. Romans 5 verse 13. Thank you, Sister Kim. Romans chapter 5 verse 13. Thank you, Sir. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Ito yung sabi ko kanina. Kung walang batas, halimbawa, no, yung batas nating mga tao, kung walang batas ng tao, magkakarambol-rambol lahat ng tao dyan. Wala kang lalabag yung batas. Pero dahil may batas, pag gumawa ka, tapos nilabag mo yung batas, merong kaparusahan. Pero alam nyo, isa sa magandang example nito, diba? So, yung mga Israelita doon sa Samuel, diba? Nung panahon na wala silang hari, diba? No? So, gusto nilang gumawa ng sarili nila, gusto nilang i-exercise yung freedom nila, connected doon sa kanina, no? So, ginawa nila, gusto nilang sinabi nila kay Samuel, gusto nila ng hari. Sabi ni Samuel na hindi, parang hindi yun yung kalooban ng Panginoon. Pero mapilit sila eh, di ba? Minsan ganun tayo, makulit tayo, pag gusto natin, di ba? Bahala ka dyan, basta ito yung gusto ko. Pinagbigyan ni Samuel kahit sinabi niya, ito yung ito yung mararanasan, maghihirap, pwedeng mangyari sa inyo, mangyari sa inyo. Pero sila pakinggan. Gusto nila hari na physical. Pero hindi nila alam na makapagyan yung hari nila, yung hari nila during that time. Diba? Pero dahil kulit sila, pasaway sila, gusto nila ng hari na physical na yun mangunguna sila sa mga laban. Diba? Uso kasi ng mga digma-digma. Diba? Same dito. Bakit same dito? Pagdating sa lawlessness, sabi dito, spiritual anarchy and rebellion. When you say anarchy, walang nag-go-govern sa isang bansa. Halimbawa, nakakita na ba kayo ng bansa? Halimbawa, tayo sa Pinas, wala tayong presidente. Kadalasan pag walang presidente, 'di ba, ang namumuno is yung mga sundalo, 'di ba, yung army, yun ang mamuna. Halimbawa, wala ding army. Magkakagulo tayo. Pansin niyo, pag walang army, walang presidente, magkakagulo tayo. Kaya meron namumuno, meron tayong namumuno, yung presidente, tapos meron mga army dyan. So, the anarchy, walang namumuno. Ang kabaligtaran, ang epekto naman nito, no, ang isang tao, pag walang Kristo sa puso niya, walang namumuno.
Nagets nyo? Pag walang namumuno, minsan naghahanap tayo kung ano ba yung makakapagsabi sa pag wala kang peace sa puso. Ano kaya yung pwedeng mamuno? Hanggang sa namamalayan na nila, ang namumuno sa buhay nila is yung sarili. So pag ang sarili na nabuhay, kasalanan. Kasi wala tayo sa Panginoon. Ang problema nga lang, even sa Christian ngayon, na namumuno na sa buhay natin ng Panginoon, pero minsan, nahuhulog pa rin tayo sa kasalanan, di ba? Kasi tao pa rin tayo. So, minsan, nandun pa rin tayo sa point na yun. So, ito, dapat maging maingat tayo kasi lawlessness. Kaso lang may batas na tayo, meron tayong salita ng Panginoon na kailangan panindigan, na kailangan nating sundin. So, ano ulit yun? Forms of sin, meron tayong transgression, pagsuway, error, kamalian, isang uri ng kamalian, trespass, diba? So, dapat hindi na tayong mapunta doon, pero minsan napupunta tayo. Lawlessness, produkto to, no? Pag walang batas, pag walang pinangahawa, pag wala tayong basis, pero meron tayong basis, pag nagkaroon natin, diba? Ay meron sa akin. Sin also is sold to God, believing He is trustworthy. Minsan, para di ba? Diba? Alam na, ilang nabi sa atin, lagi sa pag may problema tayo, lumapit tayo sa atin. Pero pag nandiyan sa problema, may sabi tayo na kapit ba natin eh. Diba? Pag may problema tayo, yung mga tao kagad, yung kapatid, mas maganda lumapit una sa Panginoon. Yun yung oots niya. So, sin is an unbelief in sold God, not believe is trustworthy. Chapter 16, verse 9. John chapter 16, verse 9. Anyone? Anyone? Sige po. Thank you, Sister Baby. Ayan. So, Panginoon, salita talaga kulay pula sa Biblia. Kung tignan natin, no? Doon pala sa isa. So, Panginoon sa salita dito, sabi niya, of sin because they believe not on me. So, verse 8, and when He is come, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment pag dumating ng Panginoon. Of sin at maging kasalanan because they believe not kasi hindi sila naniwala sa akin, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, ang kasalanan, gawa tayo ng kasalanan, pinapagod natin na hindi tayo naniniwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Na pag ino natin yung sarili ng conviction, pag ino natin sa ating paraan, sa paraan ng Panginoon, parang pinapamukha naman natin na makapangyarihan tayo. Di ba, no? Parang sabi ng, Lord, kaya ko to. Pag, di ba ganun tayo minsan, no? Kaya ko pa to, kaya ko pa. Pero pag di mo na kaya, lalapit ka na. Ganun kasi tayo, di ba? Ayun yung lahat. Ako, aminado ako dyan eh. Nung kay Papa nun, ganun din ako. Tapos nung wala na, doon ko naramdaman na hindi pala talaga kaya. Di ba? So, next is sin. 1 John muna pala. 1 John chapter 5, verse 10. Additional verse supporting. Basahin ko na lang. 1 John chapter 5. Yan, bilisan na natin para matapos. 5 verse 10. He that believeth on the Son of God hath witnessed himself. He that believeth not God hath not because he believeth already that God gave His Son. See, malinaw dito. Pag naniniwala ka sa Panginoon, di ba? Sabi niya, he that believeth on the Son of God hath witnessed himself. Pero hindi ka niniwala sa Panginoon, pinapamukha natin na sinungaling ng Panginoon, na hindi tayo nagtitiwala sa Kanya, na parang hindi niya kaya yung pinangako niya. Kaya nga sabi nga, is anything too hard for God? Wala. Dapat maging sa atin na all magtiwala kahit mahirap. Gusto natin gumawa ng sarili natin. Diba? Pero kailangan natin magtiwala. Yun yung sabi ng Panginoon. Sin, another form is unrighteousness. Diba? Tayo ay righteous because of God's righteousness. Diba? Righteousness. So, ito ibig sabihin is unrighteousness. Failure to meet God's standard. Diba? Romans 6:13. Bilisan natin. Romans chapter 6 verse 13.
Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments, patabubulol ako doon, of righteousness unto God. Ano pa? Sabi dito, 1 John chapter 5 verse 17. Sabi niya yan, all righteousness is sin, and there is a sin unto death. So doon tayo sa part, all unrighteousness is sin. Diba? So malinaw dito, walang sinasabing lies dyan, white lies, walang sinasabing medyo unrighteous lang, Lord, medyo hindi naman gaanong labag to. Lahat yan, maliit man o malaki, basta labag sa salita ng Panginoon, unrighteousness yan sa harap ng Panginoon. Hindi yan matuwid sa harap ng Panginoon. So, and then last, iniquity, injustice, wickedness, diba? Karumal-dumal sa harap ng Panginoon. Matthew 20 verse Matthew 24:12, and because of iniquity, the love of many shall wax cold. Sin is transgression or trespass, lawlessness, unbelievableness, and iniquity. Diba? Ito pa yung ng Panginoon sa verse 12 niyan. Alam natin itong chapter 24, napaka-importante sa ating mga Kristiyano. Bakit? Ito yung warning ng Panginoon, no? Bakit dumating? Pag malapit na siyang dumating. Because of iniquity, diba? Dahil sa mga kasalanan natin, maraming mga Kristiyano manlalamig sa gawain ng Panginoon. Tiniring, no? So nakagawa ka ng kasalanan, napalayo ka pa sa Panginoon, manglalamig ka pa sa gawain. Diba? So dapat talagang iwasan. So iwasan yung mga bagay na to. So, what repentance is not? So kanina tinukay natin ano ba yung repentance? Ano ba yung mga uri, di ba, ng pagdating sa sin, yung classification ng sin na pinag-usapan natin. Ngayon naman, ano ba yung hindi repentance? So, eto naman kanina, yung mga belief, yung mga pinaniwalaan natin dati, kailangan natin tibagin. Diba? Kaalasin natin yan. So, number one, repentance is not mere human reformation. Men have the ability to reform their own lives in some sense. Napansin nyo, may mga tao, akala natin, pag sinabing repentance, okay, nalaman mo na yung kasalanan mo, babaguhin mo na, yun na yun. Webster Dictionary. Pero hindi. Alam nyo, may mga taong kayang baguhin yung sarili nila. Halimbawa, marami yung mga tatay, no? Marami na encounter. Si Papa, ganun din. Sabi niya sa amin, dati malakas siyang uminom ng magyosi. Diba yung alak kasi hindi natanggal eh. Magyosi. Pero nung dumating daw si Ate Sandy ata yun sa buhay, nung pinanganak si Ate Sandy, hindi tinanggal yung yosi. Diba? Kaya ng taong baguhin yung sarili. Magugulat yung mga taong makapacheck up ng nakaraan eh. Diba? So, kahit ako nakitang bigla ako naging conscious. Diba? Ganun tayo pag may karamdaman, no? Pag may naramdaman ka, biglang, ay, hindi ako mahilig sa kanin, di ba? Pero pag Sunday, ibang usapan niyo. Di ba? Bigla tayong nagbabago, nagkakaroon ng reformation. Now, hindi yan yung ibig sabihin ng repentance. Kailangan natin baguhin. Hindi porket nagbago ka, uy, ligtas to, nagbago na kagad eh. Malalim pa na usapin, kailangan natin mas maibihan. So, may have to reform their own life. Repentance not penance. Diba? Pag panalangin natin sa ibang tao, sana kayo yung pwedeng sa Bible, hindi ako sa Bible, hindi yung repentance tayo mismo. Hindi magiging brother personally, siya sa salanan mo, tanggapin mo yung tumalikod sa salanan, pagbago yung may ng repentance. Diba? Nakasanayan natin. Repentance not mean more wrong. Ang siring nyo diba? Yung kinasama boy. Diba? Guilty kasi nag-guilty sa same sa hindi kat nagiging tayo, naman natin talaga
repent na tayo kasi tayo. Lahat tayo merong guilt. Ang kagandahan ng mga Kristiyano, tayong Holy Spirit. Hindi lang guilt, gawain ni Satan yan, para hindi ka magpatuloy. Sa atin, meron tayong conviction, di ba? Meron tayo para mabuhay natin. Ang guilty tayo tumigil sa paglilingkod. Ang purpose ng Holy Spirit, once convict tayo, na-rebuke tayo, so talikuran natin, tapos gawin natin na mas yung paglilingkod natin sa Panginoon. Diba? Hindi lang naging guilty tayo. Repentance is not mere confession, hindi lang sinabi, hindi basta. Mere confession one's acknowledgement of sin. Again, hindi lang porket sinabi mong okay na makakana na yung repentance. Diba? So, kailangan niya. Repentance is merely changing one belief to belief. To unbelief, diba? Yung hindi kayo wala dati sa salita ko. Hindi mo na akong yung salita ko. Hindi porket sinabi mo yun is na-achieve repentance yung sabi ni Biblia. Yung mag-usapan natin kanina, yun na repentance. Repentance is not merely changing of mind. Bakit na bago mo na yung belief, sabi ko nga, yung pinaniniwala niya. Okay? So, illustrate repentance. Sa natapos natin to 6, Pastor, okay lang 4 minutes. Repentance is the prodigal son coming to him, confessing against God and his father and living. Ito kahit yung kwento. Kasi yung tunay na kahulugan ng repentance, di ba? Nung yung prodigal son na to, umalis at bumalik, kinilala niya yung sitwasyon niya sa harap ng tatay niya. Pero hindi lang nun, nung bumalik niya, mas naging maayos, binago niya yung mindset niya. Di ba kasi noong una, gusto niya kinuha niya yung kayamanan niya, drink, eat, and be merry. Di ba yung kataga ngayon sa mundo ngayon? Pero siya, nakita niya, binago niya yung life niya, sumunod siya dun sa tatay, tinalap niya anong buhay meron. Di siya bumalik doon, di ba? That is repentance. Luke 17-20, alam natin yung kwento. Repentance is the Thessalonians turning to God from idols to serve the living and true God. 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. Basahin natin yan. First Thessalonians chapter 1 verse 9, sabi dito, for they themselves knew us what manner of entry we had unto you, and how you turned to from idols to serve the living and God. True repentance, merong action na ginawa. Katulad dito, di ba, yung pinupuri nila dati, binago nila, paano? Ang pinuri na nila is yung ating Panginoong Jesucristo, yung buhay ng Diyos na pinupuri din natin. So that is repentance. Repentance is Zacchaeus turning from corruption to righteousness, to uprightness. Kilala natin si Zacchaeus, di ba? Yung tax collector, di ba? So, grabe yung ginagawa niya. Dami niya kurakot siya nung panahon na yun, di ba? Ang dami niya nakuha ang pera. Diba? Pero anong nangyari? Nung nakakilala siya sa Panginoon, di ba? Binalik niya. Yung mga pera, dinagdagan niya pa yung pera bigay niya sa mga tao. Nagkaroon ng changes doon sa buhay. Hindi lang sinabi, okay, alam ko na yun. Hindi lang sinabi, sabi sa kanya, pinaintindihan na basta na yung utak, kundi nagkaroon ng action. Yung repentance. Diba? So, repentance is Philippian J. running from him to Jesus Christ and becoming a kind helper of Christians. Diba? So, ito yung mga Philippine jailer, kilala natin, mga mababagsik itong mga tayo, diba? Yung mga bantay, hindi ka basta-basta makakalusot dyan. Diba? Pero dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, nung nakakilala siya, nung nalaman niya yung katotohanan, diba? Doon mas naging kind siya sa mga Christians na mga panahon na yun. And last one, repentance is the Christ rejecting Jews at Pentecost during turning to Christ and His church, Acts chapter 2, verse 38 to 42. Acts chapter 2. Yan, last na yan, pabasa po. Acts chapter 2, verse 38 hanggang 42.
Sige po, pwede. Wait na, 240.